Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, sa case na to, may bida tayo at ang bida natin ay babae, pwede rin namang lalaki kung introvert. Okay? So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo kasi kung hindi man para sa inyo yung reading, di baka para sa kakilala nyo. Pwedeng, ayan, may anak na, kasal, mayaman, kung di mayaman, may business, kung walang business, may career. Pwede rin nasa 40 to 59 years old. Ano tong the Lovers saka the Fool? So, yung the Fool natin ay kinlarify ng Seven of Swords. Yung the Lovers, hindi siya relationship, more like choice, making a choice. At ang the Fool ay maging somewhat freedom lover. Ngayon, itong Seven of Swords natin, magmumukha na siyang pagiging clever. Okay, hindi naman to ano yung pasimulang third party or pagluloko, hindi. Parang gustong maging inventive nitong bida natin. Gusto niya magsimula ng panibago, parang magkaroon ng change, parang may kinalaman sa innovation, transformation, invention, exploration. Yun gusto niya mangyari dito. Choice nga to, magiging choice o decision. Na karoon ng sariling free will. Kasi freedom to . At maging somewhat inventive o innovative. So, maraming pwedeng case. Sabihin natin sa trabaho, maging somewhat unique, rebellious, hindi sumusunod sa tradition, rules and regulations. Clarify nga natin tong Seven of Swords. Dagdagan natin. Magkaroon tayo ng ideas. Saan ba to?
Tower, coffin at dog. So, hindi to relationship. Sa career to, isipin ko sana magre-resign eh. Kaya lang nauna to bago to. So, more like magiging somewhat rebellious siya sa period na to, itong bida nga natin. Na para bang ayaw niya muna sumunod sa rules and regulations. Gusto niyang lumayo sa anything na parang nagkukos ng entrapment, restriction. So, sa madaling salita, yung bida natin gusto niyang magkaroon ng independent thinking in a way na gusto niyang siya muna masunod sa ngayon, or gusto niya magkaroon ng sarili niyang desisyon. So, ganyan ang dating. Gusto niya magsolo. Walang nangingialam sa kanya, or gusto niya mag-try ng something new na walang care sa isipin ng ibang tao. Ganyan. So, magiging somewhat rebellious yung bida natin dito. Magiging somewhat unique siya sa period na to, or medyo daredevil, independent, or stubborn. So, career reading yung kanina. So, dahil career reading, wala tayong clue. So, dahil walang clue, ang bilis ng reading natin, magpo-proceed tayo sa susunod na deck. Ibang senaryo. So, sa case na to may mga kodigo. Kasi hindi ako nagbabasa ng baliktad. So, maiba lang. Three of Swords yung dulo. Ano to? The Lovers. Ay, magkarugtong ba to? Oo, mulit yung The Lovers. O, dito. Kaya lang baliktad na siya ngayon. Magkarugtong yung kwento. Ano ba ito? Four of Wands. May Three of Swords tayo sa dulo. So, magkarugtong yung kwento. Ang dating may mga tao sa paligid niya. Nung bida natin kanina na magiging against sa kanyang mga desisyon. Kaya ayan, nag-lead sa Three of Swords. So, ganun dating dito, oh. So, ibig sabihin, mapapaaway siya, or may mga taong hindi magugustuhan ng mga pagbabagong gagawin ng bida natin sa period na to, or yung way niya ng thinking,
Basta may mga gagawin yung babae or yung bida natin kanina na hindi magugustuhan ng company or ng mga tao sa paligid niya. Kaya pwede mag-lead sa heartaches. Oh my God. Heartaches. So, dahil nagtuloy lang yung kwento, edi tuloy na rin natin to. Kaya lang na-shuffle ko na dito yung kaninang card. Ayan mo na. Hindi ko akalain na magtutuloy yung kwento. Kasi madalas hindi. Future outcome. Anong future outcome ng ganitong klaseng sitwasyon na yun nga. Kung napaaway yung bida natin or magiging sad siya. Five of Swords at Ace of Pentacles at Magician. Well, at first lang yon, Five of Swords. Kakaroon ng tension, conflict. Pero ang maganda kasi mukhang magbubunga yung mga gagawing pagbabago ng bida natin or mga desisyon niya. Kasi may Ace of Pentacles tayo na ito ay pwedeng may kinalaman sa abundance, opportunity, new project, or pagkapanalo of something, o new venture. At ito ay The Magician na may kinalaman sa manifestation. O creation, mastery. At di sa una lang pala papalpak. Pwede rin ganun, papalpak, or may mga taong against sa idea ng iba sa inyo. Decision, creation. Tapos bandang huli, hindi akalain na may magandang ibubunga pala yung innovation, transformation, creation, ano ba yung mga sinabi ko? Yung mga action na gagawin ng bida natin. Kasi nga, ang ganda ng dalawang card na to, na may napala ba sa Ace of Pentacles, at ito ay Magician na pwedeng may kinalaman sa manifestation or good transformation. Kasi Magician nagmamagic siya base sa gusto niyang mangyari, di ba? Sabi niya may lalabas na rabbit sa sombrero niya, tapos may lumabas ng rabbit, yung ganun. So, ganun ang dating dito. Sa una lang siguro may conflict, tension. Pero bandang huli, may magandang outcome. Dito sa The Magician. Ay, nahulog yung headset. Anyways, ilayo ko na nga to. Baka gamitin ko na naman tong deck na to. So, maganda naman yung naging future outcome. So, una lang may mga taong magdi-disagree or may mga taong pasaway. Pero bandang uli, ma-appreciate ng iba yung brilliant idea, invention, creation ng bida natin. Anyways, dito naman tayo sa deck na to, ibang senaryo.
Intuition. Oh well, ang dating dito sa period na to, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero saan kayang part to? Na para bang may nakukutuban yung iba sa inyo, kaya lang binabaliwala nila for some reason. Kaya pinag-iingat sila, or else mapapahamak sila. Saan kaya yun? Teka, ito na nga lang. Mas maganda to. Tungkol sa family. Diba yan? Family dito. Teka, yung headset ko. Nahulog na naman yung headset. May family kasi tayo dito eh. So, more like tungkol sa family, biological or sariling family, beware. Beware sa something na parang nakikitaan nila ng red flag. Na pag hindi nila hinarap yun, inayos yung red flag na yun, malilid sa danger ang iba sa inyo. So, papasok din yung disrespect or dishonesty. Pero more like karelasyon to na pamilyado. Dun may disrespect na parang nakitaan na ng disrespect. Binaliwala pa. Hindi narap or hindi kinonfront. Kaya pinag-iingat dito. So again, dun siya tatama sa kasal or pamilyadong Aries. Or kung di man para sa inyo to, edi sa kakilala nyo. So, again, nakitaan na ng red flag dito. May intuition na sila. Binaliwala pa. Kaya pinag-iingat or else malilid sila sa danger o suffering. O pain. Well, sa ganitong klaseng sitwasyon para to sa single, yung mga timing na may date sila sa period na to, wag na i-gamble ang luck kasi hindi rin sila magtatagal. Yun dating, wag na siputin or wag na ituloy. So, kung may mamit silang someone new at mag-eyeball daw sila or mag-meet date, eh yun nga, parang hindi advisable mag-take risk kasi ano eh, parang may red flag dito. Gambling, problems with addiction or gambling, bad finances o date night, get ready to be wined and dined. So baka may problema sa
addiction, kung ano-anong addiction yung tao na hindi alam ng iba sa inyo, malalaman lang kung kailan huli ng lahat, sila na or nagkaanak, nako, mahirap na kumawala. So beware sa mga single na Aries na yun nga, kung sakaling may manligaw sa kanila sa period na to, as in darating pa lang, hindi to applicable sa nanliligaw na, kumbaga kung darating pa lang, kung mangyayari pa lang, dun siya applicable, na parang may ma-attract yung ibang Aries na taong may problema sa addiction, kung ano-anong addiction o sa sugal, na parang hindi worth it i-take risk ang sarili sa taong yon, or else papahamak lang sila sa bandang huli. O baka may bisyo, who knows. So, sa part na to, ito yung challenge na maaring makaharap ng iba sa inyo. At ang challenge ay pwedeng kayo mismo to na nag-i-spy, o may someone na may mag-i-spy sa iba sa inyo. Pwede siyang vice versa. Yun yung problem, may nag-i-spy. So again, whether yung iba sa inyo yung mag-i-spy too much sa someone na interesado sila, or kung wala, di may someone na mag-i-spy sa kanila for some reason, at yun yung magiging challenge dito. Anyways, basahin naman natin itong part na to. Ito na yung last deck. Kukuha lang ko ng 3 card, babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, o pwede rin tong kung prediction, kasi minsan hindi lang to advice, may prediction din minsan so general advice at prediction na to. Okay, so sabi dito, confusion. All seekers of truth will experience confusion. Ask the universe to provide the answers you need. So sabi, test your strengths and weaknesses are being tested. At ang huli, maze. Even if you feel lost, there's always a way through the maze. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.